So mga kababayan kasi, alam niyo ba kung ano yung medyo nakakatakot dito? Na itong mga barel nga po na to na, ilan yun? 356 na barel ni Digong. Actually, nakakatakot ito. Sa totoo lang. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na meron po mga chismis na si Digong nga po ay gumagawa po ng isang destabilization plot laban nga po kay PBBM. So unang-una mga kababayan, no, makikita naman po natin sa mismong mga kilos nga po ni Digong kasi una, nung last month, nagbabala na nga po si Digong. Ang sabi ni Digong, no, Duterte tells Congress, be wary of PNP. So, ibig sabihin nito mga kababayan, nagbabala si Digong na mag-ingat kayong Congress kayo. Kayong Congress, mag-ingat kayo diyan sa AFP at saka sa PNP. Kasi alam naman po natin na meron pa rin po talaga naniniwala sa mga Duterte na miyembro pa rin po ng PNP at saka AFP, especially po yung mga retired, yung mga retiro, yung mga ugod-ugod na. Tandaan natin ha, meron pong naniniwala kay Digong na mga ex-military. At ang sinusumbat ni Digong, malaki daw po ang utang na loob ng military at saka ng PNP kay Digong kasi tinasan daw po yung sweldo. Ito na content na natin ito nung nakaraan Kasi mga kababayan, wala pong utang na loob ang military at ang PNP kay Digong sa pagtaas po ng sweldo. Kasi unang-una, hindi naman po si Digong ang nagbabayad nun. Hindi si Digong ang nagbabayad nun. Gobyerno po. At pangalawa mga kababayan, tinaasan ni Digong ang sweldo ng PNP at saka ng military nang wala namang pagkukuha ng pera. At eventually mga kababayan, makalipas po ng 20 years or 10 years, kapag itong mga military po na to ay nagretiro, magkakaroon po tayo ng fiscal crisis kasi nga po wala tayong pagkukuha ng pera para po sa kanilang mga pensyon. So, ang bilang dito, one-fifth po ng pinaka-budget po ng Pilipinas in 10 years, mapupunta lang po talaga sa pasweldo at saka sa pensyon ng military. So, ayan mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo, na yung pagtaas nga po ng sweldo po ng military at PNP, meron pong negative effect yan. Ako okay yun ha. Don't get me wrong ha. Kasi ako, yung tatay ko po kasi dating Air Force yung tatay ko. Nakakatanggap po siya ng pension hanggang ngayon. Yung mga kamag-anak ko na sa military ngayon at yung kapatid ko po is official ng Navy. So, tumatanggap sila ng sweldo from the government. So, yung pagtaas ng sweldo ng military, okay yun. Pero ang sinasabi natin dito mga kababayan, yung pagtaas nga po ng sweldo po na yan, hindi po kasi pinag-isipan ni Digong kung saan kukunin yung pera. So eventually mga kababayan, in the next decade, problema po yung gobyerno natin. Kung saan kukuha ng pambayad dito sa mga militaries na to. Kaya nga, meron pong pinapasa ngayon or inaasikaso or ginagawang batas ang legislative natin para magkaroon nga po ng yung pagkaltas nga po ng sweldo sa mga parating nga po ng mga bagong military at police para po sa pension po ng mga magre-retire ng next year. So ganoon lang po kasimple 'yon, no? Na-content ko na 'yan pero hindi ko lang naisama sa slide kasi ngayon ko lang pumasok sa utak ko. So ito mga kababayan, ito na. Ito na. So si Digong, meron siyang mga military at saka mga ex-PNP, mga PMAyer, di ba, na mga retiro na naniniwala pa rin sa kanya. So andito nga po yung mga listahan. So karamihan po dito ay mga appointees din po ni Digong. Ito si Dante Langkit, appointees ni Digong ito. Si Alex Paul Montigudo. Na-content ko na to kasi madami to, nakalimutan ko na no, kung anong departamento sila. Pero 90% po na nasa listahan po na to ng mga ex-military, ex-PMAyer, ex-PNP, karamihan po dito ay nagkaroon po ng posisyon nung panahon nga po ni Digong at nabigyan nga po ng pabor. Na-content ko na yan, hanapin nyo na lang. So marami to Nasa ano sila, nasa 146. Ayan Ignacio Umali, pang number 146. Yan. So sa 146 po na to ng mga ex-military, ex-PNP, ex-PMAyer na pumirma nga po na pagsuporta nga po kay Digong at saka kay Ka Eric at saka kay Lorraine Badoy.
Ilan lang ba nagsasalita dito? Di ba ang alam ko 2, 3. Di ba? Pero 146 sila. So yan. So ito yung pinakaalas talaga ni Digong. Yang mga yan. Yung mga ex-military na yan. So sabi nga ni Digong, mag-ingat kayo Congress. Sa military at saka sa PNP. Sa AFP at saka sa PNP. At bukod nga dyan mga kababayan, actually kasi kompleto na eh. Meron ng barel, meron ng ex-military, di ba? Para magkaroon ng destabilization. And then, tandaan natin mga kababayan, bukod dyan mga ka-streetwise, si Sara Duterte po, meron pa siyang 433 na security. Ito, nabalita ito nung September 1, no? Actually, hindi ito chismis kasi ang may sabi nito, COA. COA mismo ang nagbanggit nito. Na si Sara Duterte po ay merong 433 na security personnel na ang karamihan po sa kanila ay parte po ng AFP at PNP. So, kompleto na mga kababayan. Kasi mga kababayan, hindi natin alam kung anong klaseng pabor meron ba kapag ang isang security personnel ay naging personal security nga po ni Sara Duterte. Hindi natin alam. Malay mo, andyan na yung indoctrination. Di ba? Malamang andyan na yung pabor. So sabi dito mga kababayan, no? Sabi dito, an audit report on the office of the Vice President, Sara Duterte, showed 433 escorts served on the office of the Vice President on its first year. A 455% spike from the number of security personnel hired during the final year of her predecessor, former Vice President Leni Robredo. Okay, the Commission on Audit's 2022 report included a breakdown of the OVP staff showing that the office has 433 non-plantilla detailed personnel under the Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG. So meron siyang sariling security group si Sara Duterte. At saka ano naman siya, no? Non-plantilla naman. So hindi naman siya regular employees. So kapag nawala si Sara Duterte, mawawala rin ng trabaho itong mga security na to. So mga kababayan kasi ito. So, continue lang natin. Sabi dito, Duterte took office in 2022. Her request to activate a security unit separate from presidential group was approved by the Department of National Defense and Armed Forces of the Philippines. She said the VPSPG will provide security and protection to all vice president. Yan. So mga kababayan kasi, isipin nyo, di ba? Dami. Ang dami, di ba? 433. Meron ng baril. Di ba? Meron ng baril si Digong, nakatago. Meron pa siyang uugod-ugod na supporter from ex-military. Pangatlo, meron pang 433 si Sara Duterte na personal assistant. Security. At saka mga kababayan kasi, ito nakumpara ko lang ito. Nakumpara ko lang naman. Kasalanan ni Kuya Inaro to eh. Ginas kasi nila ako dun sa live stream nila eh. Di nakakuha ko ng idea. So mga kababayan kasi, yung Oakwood, di ba, kung naalala natin yung Oakwood, di ba? Yung nabigong kudita nga po ni Trillanes noong 2003, ata, kung hindi ako nakakamali. Yung Oakwood nga po, meron siyang 300 soldiers. Ayan, no? The rebels took over Oakwood at past 1 a.m. of July 27. Over 300 soldiers quietly entered the premises of Ayala Center in several groups. So yung Oakwood po, meron 300 na sundalo. And then yung kudita naman nung panahon naman ni Ram ni Hunasan, ito naman po ay merong 400 soldiers. Ayan, no? Ito galing ito sa Washington Post, no? Co-op attempts against Aquino. July 6, 1986, Arturo Tolentino and about 400 soldiers take over the Manila. Itong 400 soldiers po na to nung kudeta ni Aquino, muntik na to
muntik na talaga mapatanggal si Aquino dito. So 400 soldiers ito. So, tingnan lang natin yung numbers. Si Sara Duterte, merong 400 na security. Then merong 146 si Digong na ex-military. And then meron siyang 358 na barel. Registered na barel. And then, mga kababayan, si Digong at saka si Sara Duterte, meron pa silang bali-balita na destabilization plot laban kay PBBM. So, kompleto na. Kompleto na po talaga para magkaroon po ng lista. O di ba? So, tama nga si Kuya Inaro, no? So, ito yung mga lisensyado, 358. So, paano pa kaya yung hindi lisensyado na nakatago? Paano pa yun? So, tingnan natin kung ano mangyayari dito kasi para sa akin, good job itong ginawa nga po ni good job itong ginawa ni Brother Eddie Villanueva na kung maipapasa nga po itong batas nga po, itong House Bill nga ni Brother Eddie Villanueva, tatanggalan nga po ng armas si Digong. Kasi malinaw naman to dito, no? Pakita ko ulit para mas malinaw. So, nakalagay po sa mismong House Bill nga po ni Brother Eddie Villanueva na kapag naipasa yung batas, kukunin po. O yan, no? Ito who have secured more than 20 registered firearms under RA 10591 are hereby mandated to return the excess to the PNP FEO within 90 days. So kapag ito pong batas nga po, itong House Bill po na pinasa ni Brother Eddie Villanueva na sa batas at pinirmahan nga po ni PBBM, yung mga baril nga po ni Digong, yung 358 po na yan, ibabalik po yung 338. At yung maiwan lang po kay Digong ay 20. So good job, di ba? Para sana maipasa ito, no? At sana maging priority bill na rin. Okay? Oy, Kuya Inaro, kasalanan mo to, ha? Kasalanan mo to. Nakakaroon ako ng idea dahil dyan sa live stream mo, ha? Oy, bisitahin niyo yung channel ni Kuya Inaro, no? Kasi minsan nandyan ako, eh.